React tayo dito sa sinabi ni Mayor Basti Duterte, okay? Na nagpalabas siya ng saloobin, no? Kung nagwagi man ang gobyernong Marcos na naipakulong ang kanyang tatay, no? Pero may sinabi siya diyan, ayan ha. Mamaya i-react natin 'yan, babasahin natin 'yan at i-react, okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, panibagong updates, panibagong reaction video na naman ang mga nangyayari ngayong umaga na ito dito sa ating gobyerno, So ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ito. Unahin muna natin itong mag-react tayo dito sa sinabi ni Mayor Basti Duterte, okay? Na nagpalabas siya ng saloobin, no? Kung nagwagi man ang gobyernong Marcos na naipakulong ang kanyang tatay, no? Pero may sinabi siya diyan, ayan ha. Mamaya i-react natin 'yan, babasahin natin 'yan at i-react, okay? Kasi may mapupulot kasi tayo na lesson dito sa sinabi ni Mayor Basti Duterte. Mamaya pag-usapan natin 'yan. At heto, pag-usapan rin natin itong si Bongbong Marcos ay meron pong survey na nangyari na gaano po ka dissatisfied ang taong bayan dito sa pagsugpo ng korupsyon, which is ito po ay ano tawag dito, halatang halata mo dito na wala pong tiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos dito po sa solusyon sa korupsyon. Dissatisfied nga ang taong bayan dissatisfied. Mamaya babasahin ko ang balita na yan at i-react natin at may opinion tayo dyan. Okay? At ito rin, pag-usapan rin natin itong investigasyon sa flood control project, anomaly, hindi na kailangan ng ICI. Tama naman Yan ang sabi ni Vice President Sara Duterte. Mamaya, papakinggan natin si VP Sara patungkol dyan. Okay? At still, itong si Vice President Inday Sara Duterte, binanatan niya ang mabagal na aksyon ng palasyo o itong Malacanang, ang executive branch sa issue ng korupsyon. Tama naman si VP Sara. Sobrang bagal. Parang sabog pa parang walang direksyon ang administrasyon na ito At last but not the least na ating pag-uusapan ay itong administrasyon ni Marcos ay meron na naman silang gimmick. Meron na naman silang pautot. Anong pautot nila? Itong si John Vic Remulla ay ipinakita ang detention facility para sa mga makukulong raw di umano. Akala mo naman may makukulong. Akala mo naman may makukulong. Ipinakita nila yung kulungan sa posibleng masangkot dito sa anomaly na flood control projects ng mga congressman, contractor, mga district engineer. Ipinakita. Kala mo naman makukulong. Di ba? Naniniwala pa ba tayo dyan? Pero sige, pagbigyan natin sila, pakikinggan natin at i-react natin yan. Okay? Tapos, alam nyo sa totoo lang, no? Gusto kong magpapasalamat sa audience ko, no? Ang daming nagme-message sa akin, nagpapasalamat. Don Mar, ang galing mo, grabe. Binanatan mo talaga ang mga pasaway sa gobyerno, bla bla bla. Ay sila po'y natutuwa sa ating vlog, no? Sila po'y natutuwa kasi po tayo na lang na mga vloggers ng mga DDS ang ika nga, no? Ginigising natin at pinupukaw natin yung taong bayang mga tulog, di ba? Na pinukaw natin sa katotohanan. Hindi naman tayo nag-vlog dito para siraan. Hindi. Nag-vlog tayo dito, nagre-react tayo kung ano ang balita sa mainstream media at tayo po'y nagre-react kung tama ba o mali ang mga ginagawa. Di ba? So marami pong nagme-message sa akin, nagpapasalamat. Thank you very much, no? Kaya po, mahalaga po ito na help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much.
Okay, ayan, kumakain tayo ng grapes, no? Alam nyo, no? Unahin natin itong komentaryo po ni Mayor Basti Duterte sa kalagayan po ng kanyang tatay, no? Sa The Hague. Alam naman po natin na kabago-bago lang po na denied yung request ng Duterte camp patungkol po dyan sa interim release, no? Tayo po nalulungkot dyan, of course. Pero maraming nagsasabi, especially itong mga anti-Duterte na mga kulay, itong mga dilawan, mga loyalista at itong mga makakaliwa, itong mga kalaban ng gobyerno, no? Sila po ay, sabi nila ay nagwawagi sila sila ay tuwang-tuwa po na napakulong itong si Tatay Digong. Tuwang-tuwa po sila na hindi raw nag-grant yung request sa interim release. Sige, let us say na nagtagumpay sila doon sa kanilang pamumulitika. But dito sa political outlook, sabi dito ni Mayor Basti Duterte na ipakulong niyo, na ipakulong nyo man siya, meaning si Tatay Digong, pero hindi nyo maibubura ang kabayanihan ng aking ama. Ang ganda. Yan ang sabi ni Mayor Basti Duterte of Davao City. Ibig sabihin, no, itong mga kalaban ni Duterte, napakulong nyo man si Tatay Digong, no? Satisfied na kayo na napakulong. Pero hindi ninyo mabubura ang ligasiya ni Tatay Digong. Hindi nyo mabubura ang sakripisyo ni Tatay Digong. Hindi nyo mapipigilan ang taong bayan. Mahal na mahal pa rin ang taong bayan si Tatay Digong. Yes, napakulong nyo siya. Kung magtatagumpay man kayo na, let us say, soon, kung sasabihin ng ICC na guilty si Tatay Digong, alam ng taong bayan ang katotohanan. Ginawa ang lahat ni Tatay Digong para ma-save ang bansang Pilipinas. Totoo yan. Kayong mga kalaban ni Tatay Digong, malalagay kayo sa libro na kayo po ang kontrabida sa kasaysayan ng history of the Philippines. Totoo yan. Totoo yan. Kayo yung mga kontrabida. And ako, iniisip ko na yan 30, 40, 50 years from now, babalikan nyo itong video na ito at sasabihin nyo, 30, 40, 50 years from now, alam ko na yan na si Tatay Digong ay maging hero ng Pilipinas. Hero. Magiging hero po si Tatay Digong. Alam ko na yan. Kasi po, biktima lang po si Tatay Digong sa pamumulitika. Yang mamaya, example ko sa inyo, itong Tindig Pilipinas, ito isa sa mga example na pamumulitika ang kanilang layunin. Hindi po, ginagamit lang nila ang bayan. Ginagamit lang nila ang bansang Pilipinas na kuno, di umano, sila ay fighting for corruption. Pero ang totoo, hindi. Ginawa ninyo yan para sa pansarili ninyong interest. Hindi nyo kaya ang ginawa ni Tatay Digong. Yan lang ang masasabi ko sa mga kalaban ni Tatay Digong. Si Tatay Digong man ay maipakulong ninyo, pero hindi nyo malalamangan ang mga ginagawa ni Tatay Digong. Hindi nyo malalamangan kung gaano kamahal ng taong bayan si former President Rodrigo Roa Duterte. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Kasi wala na kayong ibang ginawa kundi manira ng manira kahit alam nyo na tama ang ginagawa ni Tatay Digong. Yan lang ang masasabi ko dyan. Okay? Punta tayo sa next natin topic. Eto. Kasi may kinaugnayan dyan Bakit itong si Bongbong Marcos ngayon? Parang isinusuka siya ng taong bayan. Ito yung binalita ng Philippine Star A large majority of Filipinos remain dissatisfied. Dissatisfied ang mga taong bayan with the Marcos administration's effort to fight graft and corruption in the government. Specifically, itong flood control project. Sabi po ng taong bayan, hindi namin mapagkatiwalaan itong gobyernong Marcos. Dissatisfied sila. Example may effort ba sila
na pabalikin dito si Zaldico? Wala. Wala. Diba? Kasi kung kayo po ay talagang ang layunin ninyo ay talagang ang problema sa korupsyon, dapat yung si Zaldico na yan, nakansila na yung passport. Hanggang ngayon, wala pa. Wala kang effort sila. So, di nyo mapipigilan ang taong bayan na hanggang ngayon, dissatisfied ang taong bayan kay Marcos dito sa korupsyon. Okay? Imagine that one. 69% of the Filipino people, 69% dissatisfied with government's efforts versus corruption. Oh, totoo yan. Yung ICI na yan, useless yan. Ipapaliwanag yan ni VP Sara mamaya. Dissatisfied talaga. Wala, no? Imagine that one, mababalitaan mo na lang na, yung ICI, hindi pala, walang live streaming. Sila rin ang, nakakatawa. Sila rin ang nag-investigate. Hindi natin alam kung anong nangyari. Mabalitaan na lang natin paglabas ni Romualdez, ay, si Martin Romualdez is state witness na. Naku po. So, ang taong bayan, hindi naniniwala. Sabi ng taong bayan, yung ICI na yan, wala. Alam na ng taong bayan kung ano ang narrative ng ICI. Kontrolado yan ni Marcos. Kaya nga si Magalong, inunahan na ni Magalong. Bumitiw na si Magalong dyan. Kasi si Magalong, papunta na doon sa mastermind. Si Magalong papunta na doon sa lugar ng imbestigahan yung mga mastermind. Ano ginawa ni Auntie Claire? Siniraan si Magalong. Di ba? Grabe. Halata na guys, grabe. Basang, alam ko sa totoo lang, itong akala nyo, mga loyalista, kayong Marcos administration, akala nyo, mahal pa kayo ng taong bayan. Akala ninyo na gusto ng taong bayan yung mga ginagawa nyo. Hindi. Gising-gising po. Gising na po kayo sa katotohanan kasi wala na kayo. Okay? At ito pa. Bakit nasabi ni VP Sara na sobra pong mabagal? Don Mar, ano yung mabagal? Mabagal gumalaw si Marcos. Mabagal eh. Ipiniliwanag yan ni VP Sara. Bakit mabagal gumalaw si Marcos? Ito, panoorin nyo. Mabagal ang aksyon ng Office of the President sa pagtugon sa korupsyon. Yan ang panibagong patutsada ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon. Sinabi yan ni VP Sara sa isang interview nang bumisita siya sa Manawag Church sa Pangasinan itong Sabado. Ayon sa Vice Presidente, noong isang taon pa lang, ibinunyag niya na ang mga nangyayaring anomalya sa correct, di ba? Noong isang taon pa, ibinulgar na ni Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, wala pang nasangkot na government officials. Nakakatawa, no? Pero ang answer niya, ang totoo lang, ang totoong bakit wala pang nasasangkot na government official? Kasi nasa harap lang niya ang answer eh. Nasa harap mo lang, Bongbong Marcos. Ang mastermind, nasa harap mo lang. Ay, nako. Nakakatawa talaga itong administrasyon nito. Ng bayan, pero wala raw ginawa ang Pangulo. Hindi rin daw masabi ng Pangulo kung sino-sinong kongresista ang mga sangkot sa katiwalian. Hindi nga niya masabi, di ba? Weak leader. Takot ka. Weak leader ka kasi. Palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya. Di ba? Sabi ni VP Sara, hindi masabi ni Bongbong Marcos kung sino ito mga sangkot na katiwalian dito sa korupsyon. Kasi kung magsasabi siya, kung ititrace niya, papunta sa kanya eh. Nakakatawa nga eh. Kaya, gumawa siya ng ICI. Mabagal ang aksyon. Gumawa siya ng ICI para hindi papunta sa kanya yung direction. Ay, naku, Bongbong Marcos. Hindi ko, nakakatawa nga eh. Wait muna. Church sa Pangasinan itong Sabado. Ayon sa Vice President pa lang, ibinunyag wait muna. Anomalya sa kaba ng bayan, pero wala raw ginawa ang Pangulo. Hindi rin daw masabi ng Pangulo kung sino-sinong kongresista ang mga sangkot sa katiwalian. Palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya. Sa Office of the President. Dahil nakita ko yung intercom. Tinutara ang isinasagawang investigasyon ng Independent Structure o ICI na binuo. Anya, bilyong piso ang confidential funds. Kayang-kaya raw nitong imbestigahan at gumawa ng case.
Sa totoo naman kayang-kaya yung imbestigahan na yan. If you are the president, you have all the resources. Lahat ng ahensya ng gobyerno, susunod yan sa iyo kung anong utos mo. Pero bakit hindi niya magawa-gawa? Di ba? Bakit hindi niya magawa-gawa? Kasi madidihado siya papunta sa kanya Papunta sa kanya. Is build up sa loob ng kanyang opisina. Na gusto lang daw nilang gawing lehitimo ang bas na kwento. Wala pang sagot ang palag ni VP Duterte. Hindi naman usapan doon. At yun ang i-feel mga tao. At sasabihin nila, at ito yung mga kailangan na possible. That way, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute. Nasira yung ating synchronization sa I-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-kontra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga. Mga kapatid, Nikki de Guzman. Di ba? So, ang point ni VP Sara dito, alam niyo ba kung sa mga hindi nakaintindi, ang point ni VP Sara dito, naging mabagal si Bongbong Marcos. Because, to make the long story short, mabagal nga. Kasi sila ang gumawa. Analysis ko nga dito, hindi ito mabagal Talagang hindi ito matatapos. Hindi ito matatapos kung hindi sila masasangkot. Di ba? Kaya nga sabi ko, tama yung sinabi ni Kiko Barzaga. Ano sinabi ni Kiko Barzaga? Noong sinabi po ni Bongbong Marcos na hindi niya titigilan hanggat hindi masolve ang korupsyon ng Pilipinas. Sabi naman ni Kiko Barzaga, ay, hindi mo na masosolve yan. Kasi bago mo masolve yung korupsyon na yan, ikaw yung problema Mag-resign ka muna. Ikaso, ayaw mo mag-resign, so meaning hindi mo masosolve ang problema sa korupsyon. Ganun na kasimple. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman